Amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa yan. Salamat po sa Panginoong Diyos at nagkaroon ulit tayo ng oras upang tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita. So muli po hinihiling ko samahan niyo pong muli ako sa mga oras na ito. Paano makikita ang bunga ng banal na espiritu sa isang tao? So ayan po yung ating um, pamagat po. Ang bunga ng banal na espiritu ay makikita sa pagbabago ng pag-uugali, salita at pakikipagkapwa ng isang tao na sumasalamin sa katangian ni Kristo. So ayan daw po, makikita sa atin yung bunga ng Espiritu kung yung katangian po ni Kristo ay nakikita na po ito sa isang tao. Ano po, ang ibig sabihin po ay nasa sa kanya na ang banal na Espiritu. Ano po? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Yan po ang bunga ng banal na espiritu, na makikita sa ating bilang tayo ay tumanggap na sa kay Kristo. So yan po ay pinapatnubayan na tayo ng banal na espiritu at ito na po yung nagiging bunga ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao na kung ang Kristo ay nasa puso na niya. At ito po ay mararapat na ating pong isabuhay ang siyam na bunga ng banal na espiritu. Pag-ibig at kabutihan, sila ay handang tumulong at magmalasakit nang walang hinihintay na kapalit. Yan po ang bunga ng pag-ibig po at kabutihan. Handang tumulong na walang hinihintay na kapalit. Korinto chapter 13 verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Yan, ito po ang pag-ibig at ang kabutihan. Kapayapaan at kagalakan. Mayroon silang positibong pananaw at kalmadong disposisyon kahit sa gitna ng mga pagsubok o problema. Yan, kung tayo po ay mayroong kapayapaan at kagalakan, ito po yung dapat po ay nakikita sa atin. Yung ating pong positibong pananaw, kahit na po tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok at problema, tayo po ay nananatiling kalmado. Pilipos chapter 4 verse 4 to 7. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, siya'y mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. So ayan po, dalawang beses pong inulit dito. Ang sabi po ay magala kayo. Magala kayo, ipadama natin yung ating pong kabutihan, At lagi raw po tayong magpasalamat, pasalamatan natin lagi ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin, ng may kapayapaan, Hindi man natin kayang unawain kung ano ang plano ng Panginoong Diyos sa buhay natin, subalit siya ay patuloy niyang iingatan yung ating mga puso at pag-iisip, mula po nung tayo ay nakipag-isa na kay Hesus Kristo, ang Panginoong Diyos na po yung lagi nagbabantay ng ating puso at ng ating isipan upang tayo po ay hindi makagawa ng mga bagay na
labag sa kanyang kalooban. Ano po? Pagtitimpi at pagtitiyaga. Hindi sila madaling magalit, marunong maghintay at may kontrol sa kanilang sarili. Yan po yung pagtitimpi at pagtitiyaga. Ano po? Kawikaan chapter 16 verse 32. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Ayan, ano po, kuha po ninyo. Ang sinasabi po dito, higit na mabuti, ano po, ang taong mapagpasensya kaysa po dun sa taong makapangyarihan. Ano po, kung ang isang tao po ay malawak ang kanyang pasensya, ano po, sa lahat ng bagay, ano po, hindi po siya magagalitin, ano po, at siya po ay marunong maghintay, magkontrol sa sarili, ano po, ito daw po ay higit pa sa isang mayaman, ano po. At ang tao naman po nakakapagpigil sa sarili ay higit pa po sa nakakasakop sa isang lungsod. Ano po? Kung kaya po nating kontrolin yung ating emosyon, ano po? Ito po ay ating mapapanghawakan ng maayos. Ano po, tayo po ay magkakaroon ng maayos na pag-iisip upang kontrolin ang lahat ng bagay. Ano po na pwede nating gawin. Ano po? Yan po yung dapat po ay tayo ay marunong din maghintay. Ano po? Maghintay din po tayo. Sapagkat ito po nga paghihintay ay isa din pong napaka-importante at yung pong pagtitimpi sa sarili. Ano po, lalo pa po kung sa mga panahon tayo po ay nagkakaroon ng galit. Ano po? Tayo po ay dapat ay laging nagtitimpi sa ating sarili. Ano po? Sapagkat kung ang papairalin nga po natin ay yung galit, ano po, talagang sabi nga po natin ay kukontrolin nito ang iyong puso at ang iyong buong pagkatao. Kakainin ng galit ang iyong puso at isipan. Ano po? At dito nga po pumapasok yung mga bagay na hindi maganda na ginagawa ng isang tao. Ano po, kung tayo ay walang pagkukontrol sa ating sarili. Subalit kung kaya mong kontrolin ang iyong emosyon, ang iyong puso, ang iyong isipan. Ano po? Ang mga bagay na may kahinahunan ay yan po ay hindi galit ang nangingibabaw. Ano po? Hindi po galit ang nangingibabaw. Kaya dapat po ay tayo ay maging mapagkontrol po sa ating sarili para tayo po ay hindi magkasala. Ano po? Katapatan at kaamuan. Sila ay mapagkakatiwalaan sa kanilang mga salita at gawa. Nagpapakita ng pagpapakumbaba. Yan daw po yung katapatan at kaamuan. Ano po? Ang isang taong matapat, yan daw po ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng mga bagay. Ano po? Sa kanyang, sa lahat ng kanyang sinasabi at syempre po sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano po? At makikita po sa isang tao na tapat at mapagkakatiwalaan ay siya din po ay mapagpakumbaba sa lahat ng bagay. Ano po, hindi niya po laging pinapairal yung ang kanyang pride. Ano po, bagkus ito ay lagi lang nasa mababa. Ano po, ito po ay isa ding napaka-importante na tayo po ay laging maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Ano po, tulad nga po ng ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Ano po, sa kabila ng ginagawa ng mga tao na pagmamataas, ano po sa Kanya, kalapastanganan o lahat po ng mga kasamaan na ginagawa ng tao, pang-iinsulto, lahat po, pambabastos, paghiurak sa kanyang pagkatao. Subalit siya po ay nananatiling mapagpakumbaba sa kabila ng siya po ay Diyos, siya po ay banal. Ano po, na dapat po ay hindi niya deserve yung mga ganong bagay na gawin ng tao sa kanya. Ano po, subalit siya po ay nagpapakumbaba pa rin. Ano po, nangingibabaw pa rin yung kanyang pagmamahal sa mga tao. Nangingibabaw pa rin yung kanyang malasakit para sa atin upang tayo ay hindi mapahamak. Ano po, sana po ay magawa natin na yun nga po, ano po, maging kawangis natin si Kristo mula nang tayo po ay makipag-isa sa Kanya. Ano po? Efeso chapter 4 verse 2. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga, mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Yan po yung katangian ni Hesukristo. Ano po?
na siya po ay naging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Siya po ay napakamatiyaga sa atin, sa ating mga tao. Lagi po niyang ipinapaalala sa atin ang mga bagay na masama at ang mabuti. Ano po, so ito po ay depende na lang sa tao kung ito po ay pakikinggan niya or ang pakikinggan niya po ay yung sinasabi ng sanlibutang ito, ano po, na magdudulot ng kapahamakan bandang huli. Ano po, yan, sapagkat siya po ay laging nagpaparaya sa lahat ng bagay dahil nga po sa pagmamahal po niya sa atin, ano po, sa pag-ibig niya po sa mga tao. Sobrang mahal na mahal po na tayo ng Panginoong Diyos. Ano po, yan po ay makikita natin sa kanyang mga salita na laging nandun yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ano po, kaya nga po binigay ng Diyos sa atin ang kanyang kaisa-isahang anak. Ano po, dahil po yun sa sobrang pag-ibig niya sa atin. Ano po, kaya hindi pa po huli ang lahat. Ano po, tayo po ay may pagkakataon pa para siya po ay ating kilalanin bilang isang Diyos na buhay na tagapagligtas natin. Ano po, tayo po ay walang kayang gawin sa mundong ito kung tayo ay hiwalay sa Panginoong Diyos. Ano po, nawa po tayo ay manumbalik. Ano po, manumbalik na po tayo sa Panginoon Diyos sa paglilingkod sa Kanya, ano po, at kilalanin po natin siya, tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas natin, ano po. So, ayun lamang po, marami pong salamat sa inyo at nawa po ay may naunawaan po ang bawat isa sa inyo. Ingat po lagi and God bless. Lagi po natin tandaan, mahal kayo ng Panginoon Diyos. Amen.